when you need force, no resource for me to enforce my right of speech. My lead me horse, I bear the torch. Let's march forth, July the 4th. We set the course for this independent outreach. You say free, but I feel the leash and I release the beast. Sick of the YouTube clips where the gun go click and the cop don't miss and the innocent man is dead in the whip and we got conflicts and the two don't mix and we all on the news just throwing fits and we lose our cool, man. That's when reality hits and you get mischief. Look at the way I live and look at the way I dress. Look at the way I talk, the way I walk, the boy too fresh. Make a move, you don't like it. Say a word, you don't like it. Not a chance, we change your course or show remorse. Exercise of force. You better stick and move. You better duck and hide. You better stick and move. You better duck and hide. Yun! Good morning! Port of Lucena tayo, 4:46 AM. Take off tayo ng Quezon City ng alas 12. Eksakto. Medyo marami lang tayong stopover. Meron din tayong breakfast, coffee. Yes, kuya. Marindo po kayo. Opo. Kaliwang side sir, dire-diretso yung nahilo na pulang babae. Dire-diretso lang. Sa kaliwang side sir. Salamat po. Para sa episode natin na to, pupunta tayo ng Marinduque. Kaya nandito tayo sa Port of Lucena. Tatawid dagat tayo gamit ang Honda ADV 160. For the very first time, magsasakay tayo ng motor sa Roro. Pero hindi naman natin first time magsakay ng sasakyan sa Roro. Nakapagsakay na tayo ng kotse papunta ng Puerto Galera, Mindoro. Pero ngayon try naman natin Marinduque. Ano bang may offer sa atin ng Marinduque? Hindi ko na kayo pinakita sa biyahe natin kasi service road lang naman tayo simula Quezon City hanggang sa dito Lucena. Tuturo ko sa inyo kung ano yung mga kailangan alamin at mga babayaran para papunta ng Marinduque. Chief, good morning. Marinduque po ate. Opo. Magkano po? Terminal fee po ito ate, no? Terminal fee po, no? Lang motor. Okay. Oh, per motor. Salamat po. Babayad tayo ngayon una ng 35 pesos para sa terminal fee para sa Port of Lucena. Antayin lang natin yung mga kasama natin. Yun, nagbayad lang tayo ng 65 pesos kada motor para sa terminal fee. Hindi per tao, per motor siya. So yan ang unang binayaran natin. Ngayon, next target natin is alamin natin kung saan kukuha ng ticket. Pa-park muna tayo. Yan, sa kabilang dulo pa pala bibili ng ticket sa Roro. Alamin natin kung magkano ang babayaran para sa motor kasama driver, pati na rin sa regular passenger lang. Ayun, ito pala ang pila ng Marinduque. Dahil yung kanina pinuntahan natin, parking lot lang pala yun.
may napagtanungan na tayo. Wala pa daw nagbebenta ng ticket. Sa Blanco pa daw doon. Doon daw dapat bibili. Tapos pwede rin naman sa barko mismo bibili. Tapos yung unang biyahe, depende daw kasi pag napuno na, pag ready na umalis yung barko. So, walang specific na oras kung kailan aalis yung barko niya. Nakapag-google ako kahapon. 1,480 yung motor. Tapos 480 yung passenger. So 1,480 motor tsaka driver na yon. So antay-antay lang tayo na may magtao sa booth para makakuha tayo ng ticket natin. Chill muna tayo dito. Yun, sakay na tayo. Grabe, sobrang tagal bago kami nakasakay. Nagantay pa ng next na biyahe. Time check 9:03. Doon po kayo magbabayad. Ito po, Saan ang ipapangalan sa resibo? Patrick po. May backride ka po. Meron po. 1,416 po. Dito po pangalan. May 16 pesos ka? Mas magkano kape? 40. Papainit po po sir. Balik na lang. Isang original lang po. Ano po? Original. Papainit po. Sige pa. Balik na lang po. Balik ako. Yun. So, nakasakay na tayo ng barko. Naisang pa na rin natin yung motor. Binayaran lang natin ay 1,416. Driver, yung motor, kasama na rin yung passenger. Passenger tayo, tropa natin. Hindi na siya nagdala ng motor, sa mangkas na lang siya. Ito naman na yan, oh. Ready na yan. Tropa natin. What is up, Tech Adventures? We are here at Montenegro Lines. Kala mo talaga. Grabe rin, dumating tayo dito. Ano oras tayo dumating? May nagigihan. Kanina? Oo, 5:30. 4:30. 4:30. 4:30, tapos nag-start magpasakay 9:03, 9:05. Hindi, 8:55 ba't na tayo take off tayo? Hindi, dito nakasakay tayo. Oo, mga ganun. 9:05 kami nakasakay. Grabe din, tagal na kinantay namin kaya lumakaw muna talaga tayo ng tulog. Ang estimated na travel time natin is 2 hours. Sa mga taga-major. Tagay na yan lahat. I-crop natin yun. Bawal magmura sa channel natin. Sorry, taga-major.
My bad. Ayan. Tayo muna tayo bago umalis. First na naman tayo dito, Igor. Basta doon 3-in-1 meron. Ano Spanish ka? Kuya, wala na iba labi. Sa mga labi. 40. sir. 40. Kaya na naman. Ano mo lang ako. 40 sir. Kuya, dalawang kape nga po. Tatlo. Tatlo pala. Anong meron, kuya? Pare-pares. Pare-pares lang. Okay. Kala ko yung 3-in-1 na ano, nasa shade. Let me know, Joyce, pa? So, yung kape, ito, 40 pesos. Pwede na. Kasi sa 7-Eleven, parang 40 rin yung ganyan, mga ganyan kape. Dito may kasamang view. Dito may kasamang view, tsaka ano, amoy grasa. Yan, kape muna tayo, kape. So guys, dito po kami ngayon sa Roro. We're trying to have some rest for the meantime. Kasi medyo mahaba-haba yung oras ng babayian namin. Vlog takeover muna. Practice lang ba maging vlogger din? Time check tayo, 11:46. Nasa kalasa tayo. Wala tayo makita kahit ano. Pensa na Phoenix tayo. Sabi nung isang crew, may isang kalahating oras na para sa biyahe natin. Ganda rin. Ayan, chill muna tayo dito. Yun, tumasok daw na tayo sa Marinduque. Time check tayo, 2:07 PM. Grabe yung biyahe. Simula 10:30 hanggang alas 2. So parang 3.5 hours yung biyahe natin. Sana okay pa yung mga motor natin. Talenda lang nga pala natin ngayon is ADV 160. Hindi tayo nag-versus kasi puro naman naka-underbone yung mga kasama natin. So hindi magme-make sense kung magdadala tayo ng big bike tapos tayo lang naka-big bike. Oh! Set up lang tayo ng MC natin para makalabas at makakain na rin tayo. Yun! Labas na tayo ng barko ng Roro. After lang napakahabang biyahe. Pero hindi naman mahalon. Mahaba lang talaga yung biyahe. Estimated time naman daw kasi is 3 oras. Pero ang nangyari is 3 kalahati. Kundi lang naman pagitan. Montenegro Lines, Reina Olympia ang ating nasakyan. Welcome to Port of Balanacan, Marinduque. First time natin sa Marinduque. Titingnan natin kung anong i-offer sa atin ng Marinduque. Oh, ito na yung kasama natin, naka Honda Beat. Diba? Hindi naman okay naman naka Versys tayo. Tapos kasama natin Honda ADV, Raider R150, NMAX V2 saka Honda Beat V2. So walang sense kung mag-aano pa tayo. Tropa natin na si Junjun naka Raider R150. Tara, picture daw muna. Yun, babatse na tayo. Tapos na tayo kumuha ng maraming litrato. 2:24 PM na. Hahanap pa tayo ng mga kainan. Huling kain namin lahat kami ay alas 6 ng umaga.
or mga bago mag alas 6, kaya hanap kami ng karinderya. Karinderya ang trip namin kainan. So yun, palabas nasita tayo. Yung babayaran nyo pa lang terminal fee doon sa Lucena Port, ay bibigay yung ticket na resibo 65 pesos, kulay blue. Yung isa kukunin dito, so hindi nyo pwedeng itapon yung binayaran yung terminal fee doon sa Port of Lucena, dahil para dito pala yung isa. So make sure lang na itago nyo na maigi yun, yung maliit na papel na yun, dahil pag wala yan dito, baka magbayad ulit kayo ng bagong terminal fee. Yun, grabe, nakita nyo ba yan? Napakaangas oh. Wow, taas natin. Kasi hindi pa namin alam kung saan kami papunta at saan kami kakain. Wala kaming reservation para sa rides na to. Talagang pure DIY, hahaluan ng konting swerte at dasal. May dala lang kaming mga tent para sa aming matutuluyan. Hanap tayo ng resort by the bay na may sa beach. Doon tayo mag-i-stay. Medyo madulas lang yung kalsada. Itong durog-durog na asfalto na may mga buhangin, yun lang ang mahirap na kalaban pag nakamotor, lalo na pag umuulan. Hanap tayong mga kainan. Kiel and Krell, kainan sa highway. Food tripping muna tayo. Wow. So dito na tayo sa bayan ng Santa Cruz. Nakita nyo naman tong statue nila. Gladiator, King Leonidas. So malaking bayan tong bayan ng Santa Cruz. May bangko, mga restaurant, may fast food din sa Marinduque. Pero may Watson nga oh. Pero around 1 hour pa tayo bago makapunta sa pupuntahan natin na resort. Medyo may part na maganda kalsada, may part din na malubak. Malalalim din na part, pero tistisin natin. Laban lang. Update ko kayo pag medyo malapit-lapit na tayo, or pag may magandang spot tayo na nakakita. After ng mga ilan-ilan na aberya, may tropa tayong 2 beses na butasan ng gulong. Pinasaka na namin yung gulong niya, isa. Tapos biyahe kami, naplatan ulit, 2 pala yung butas ng gulong. Kaya dito tayo, Poktoy White Beach Resort. Yun, angas. Sa Torrijos White Beach Resort, pero ang nakalagay sa mapa ay Poktoy. Ito tayo, Torrijos. Poktoy, Torrijos, Marinduque. Napakaangas.
Day 2 na tayo ng Marinduque natin. Mag-charge lang ako ng mga gamit. Tapos mag-breakfast lang tayo. Tapos ikutin natin yung Marinduque kung ano makikita natin dito. Yun, good morning mga tropa. Pasado alas 10 na, maghahanap pa lang tayo ng maalmusalan natin. Pagkatapos natin mag-almusal, ang first destination natin ay Pulang Lupa, Torrijos, Marinduque. Tourist attraction din siya, pero hindi ko rin sure kung ano yung makikita natin doon. Dito nga pala kami sa nagstay sa Beach Club Cagpo. Torrijos lang din naman to. White sand, maganda, napaka linaw ng tubig. Pero hindi pa tayo naliligo, baka mamayang hapon pa. For now, hanap tayo ng makakainan. Wala pa kaming kinakain. Nagkape lang kami dyan sa loob. Medyo pricey yung yung pagkain. Siyempre hotel restaurant siya. Tapos ang binayaran lang namin ay 350 per tent per night. Wala nang entrance fee yun. So 4 na tent kami in total. Alak namin magstay dyan until Sunday morning. Tapos bibiyahe pa ako pabalik ng Pierre, tatawid ulit ng Lucena. Yan, medyo rough road lang siya ng konti, pero kayang kaya to kahit naka-lowered yung motor nyo, basta mabagal lang ang takbo nyo. Tapos yan, highway na, diba? Tapos nga pala sa mga kinakabahan, baka maflatan kayo, marami kaming nadadaan ng mga vulcanizing. Konting-konti lang naman yung part na napakaliblib. The rest naman, bayan-bayan naman dadaanan nyo. So recommended na magpunta kayo dito sa Marinduque. Ang binayaran natin sa Montenegro Lines, 1,050 kada motor kasama driver. Tapos parang nasa 360 or 410, mga ganun lang yung passenger. So napakamura lang nun para sa experience ng inter-island, diba? Para hindi tayo palagi sa Luzon nagra-rides, try nyo rin mag-ride sa ibang lugar. Yan, Marinduque, Masbate. Set ulit tayo ng additional ride sa April or March. Yan, titingnan natin. Tayo natin yung mga tropa natin. Hanap po tayo mga kainan, balikan ko kayo mamaya. Napakaangas pala dito. Akyat tayo. Ayan boy. Ayan. Akit tayo dito. Dito, sa baba. May cafe oh. Tarawin yan, iba pa yan eh. Iba pa yan? Ayaw, balikan na lang natin. Lamping eh. Balikan na lang natin. Kasi 200 meter na lang dito eh. Okay, sige dun muna. Angas. Napakataas namin dito sa Marinduque. Grabe. Ano kaya ang naging trip ng mga tao at gumawa ng kalsada dito sa ibabaw ng bundok? Napakaangas nito. Maraming isla pala itong Marinduque, no? Hindi lang siya isang malaking isla. Nasaan to? Nasa babang part. Siguro. Baka dyan yung press release. Eto na yon. Saan? Ano yan? Meron dyan. Walang lupa. Ano meron dyan? Baka hindi dito yung entrance, baka yung kabila, yung sa harap nung Lamping na yun. Di ba nung sa harap nung paakyat may kaharap na gate? Wala eh. Wala natin.
Wala to, mukhang di na binubuksan yan eh. Pasok boy. Oo, hindi dito sa harap. Ayan o. Ping etiquette. Diyan magpa-park, diyan lang. Yuro, akit ka dyan boy. Keep it quiet. Dito na tayo ngayon. Papasok ng Poktoy Shrine. Ito lang siya, maliit lang siyang gate. Ano daw to, boy? Ay, Poktoy Shrine. Pulang Lupa Shrine. Hindi pala Poktoy Shrine. Poktoy yung White Beach. Ito na yung Pulang Lupa Shrine. Ayun na. Napaka-overlooking. Pulang Lupa Historical Park. This War Memorial Park offers a panoramic view of Marinduque's eastern seaboard. Commemorates the Filipino victory in the battle between Colonel Maximo Abad. Wow. Pero mas nakakamaga dito is yun. Grabe. Pakalakas na nga. Tingnan niyo yung puno. Ah. You've been gone a bit too long, honey, I know. See, you said no, and now you're coming on. Oh, Yun. Tayo sa I Love Tampulan. summer, Which is yung said the summer's come. yan.
Yan, yung seawall. I've been hurt before. Oh, I left that in the cold. Overlooking. So don't expect me now Subasin na natin. Kaso wala naman din to gagawin. love. Meron tourist attraction na hindi naman tinapos. Kasi itong I Love Dampulan lang. Is yun, yung seawall. Okay. Ito na yung tinatawag nilang seawall. Maganda di naman pala. Talagang tintamba yun. Angas din. Dead end na ba to? Ha? Dead end? Hindi, kung may truck naman na dumadaan. Pero bakit sila naglagay ng seawall kung wala namang tao dito? Di naman siya residential. Bagay kung may daan naman din dun. Tignan doon natin. Lakas siguro ng alon dito pag bagyo. Ganda. Yun. Nandito na tayo sa may port. 8:06 AM na. Grabe, low tide na low tide nga. Papunta pa tayo ng Maniwaya Island. Galing doon, nag-stay tayo. Ito na pre, bibidyo lang ako. Tapos tsaka tayo tatawid ng Palud Sandbar. I'll tell the story. Anong pangalan ng port na to? Wala, di mo nakalaki ang pangalan ng port. Mayaw. Port of Santa Cruz. Following are prohibited: plastic cups, plastic drinking straws, coffee stirrers, plastic lavo, plastic forks, plastic knives and spoon. Tingnan nga natin. Lucena to Santa Cruz, Marinduque. Pwede pa lang sumakay pas. Para Lucena City dito eh. Unang biyahe alas 6. Yun. Yun. Pasakay na tayo ng bangka. Binayaran natin sa bangka 5.5. Punta pa balik tayo. Yokan. Oh, kompleto na. Kompleto na guys. Okay. Yun. Tayo ng pangalan ng isla? Maniwaya.
Dalawang araw daw itong biyahe sa ganitong bangka eh. Yun, dito na tayo. Linaw ng tubig. Pero yung port hindi pa tapos. Oo. Dito po sir, para magandang. Kaya dito na lang sa taas. Ay, napakaangas. Sige po. Yun. Dito tayo sa Santa Cruz, Marinduque, Maniwaya Island. Pero part pa rin siya ng Santa Cruz. Wawis Beach naman yung pinag-i-stayan natin ngayon. Kita nyo naman gaano ka white, gold brown. Tapos ang kinuha namin, itong kabana, ganyan. 2,000 good for 4. Ganda dito ang lamig kasi ang daming puno. Boy, picture mo nga kami dito, boy. Gamit telephone mo. Yan dyan. Ito sila, nagpipictorial sila ngayon dito. Ito si Zyron, ang aming organizer. Nagtatry siyang mag-take ng sarili niyang picture kasi gusto niya mag-selfie. Ayan. Ito po ang may-ari ng camera. Ayan siya, film photographer. Tapos yan, at si Ate Jenny. Ito naman si Jobet. Ang ganda rito guys. Siguro solo traveler ka tapos try mo mag-Marinduque, I suggest na pumunta ka muna sa Buwak tapos ikot ka papuntang Gasan, tapos Torrijos, tapos Santa Cruz, or daan ka muna ng Benamista. May kita mo dun, madadaanan mo dun yung Mount Malindig, and then diretso ka na ng Torrijos. May mga spot din dun, mura lang. Tsaka maganda rito, yung mga prices nila rito when it comes to essentials like foods and such, parang nasa Manila lang. Ayan. Mas dito sa tinuluyan namin, di pa siya ganun ka fully developed, pero okay na siya para sa mga backpackers. Like for example, may mga dala naman kayong tent. Tent pitching dito is 100 pesos lang yata. Bukas by tomorrow morning, siguro mga 6 AM, take off kami. Hindi para umuwi na, but instead pupunta kami or mag-island hopping kami. Ayan. Tapos yung mga accommodations dito, actually mayroong siguro kung may maikinig sa mga local, i-refer ka nila sa mga pricey, pero kung marunong ka mag-explore,
or marunong ka magtanong-tanong kung saan mura. Marami namang mura dito. So ito yung mga kainan. I don't know if kita nyo. Ayan, andyan. Meron din dito sa Abila, which is yung pinaganoa namin. Ito, nandito siya. Ayan. So masarap magstay dito. Siguro kung group kayo, let's say 5 na motorcycles, and then solo traveler ka, malaking pera na yung 7,000 kung hindi kayo maarte sa mga accommodations and such. Or mas mainam kung overnight kayo, pwede kayong kumain na lang sa labas, or sa lugar kung saan kayo mag-i-stay, tanong nyo kung pwede kayong magluto na lang or magpaluto or something like that para mas makatipid. Pero yun, siguro kung magmamarinduque loop kayo, maganda siguro kung at least siguro magmamarinduque loop kayo, you need at least 5 days para masulit yung pag-loop nyo. Ayan. Tsaka para malibot nyo rin lahat. Tsaka maganda rito pag backpackers ka, riders kayo, from bayan-bayan pwede kayo magstay, or sa isang araw siguro makakapunta kayo sa at least 2 places na, or 2 bayan na, Boac, and then Gasan, and after that Buena Vista, tapos Torillo, Santa Cruz. Then I suggest na ang pinaka-last stop is dito sa Maniwaya, kasi sobrang chilling ng place, sobrang bait ng mga tao dito. Ayan. Patig ka gago. Good morning ulit mga kaibigan. Last day na natin sa Maniwaya Island, Marinduque. Sunday na ngayon, time check tayo 7:12 AM. Ngayon pupunta tayo sa Palud Sound Bar, tsaka mag-island hopping tayo. 3 isla daw pupuntahan natin ngayon, pero 9 AM pa yung sandbar, kaya hanap mo tayo na ibang mapupuntahang isla. Tsaka mag-snorkeling. What's up? Ito yung mga kasama natin. Masasama na kayo sa vlog. Ano, ganda. Sometimes I'm cold as months, ending in airy and ember, and my world feels heavier times two. First stop, And all those Ellis old Rock. gray memories Tapos are just right there to remember. Brown Well, I dito. know exactly Rock what to Formation. do. 1 hour from Maniwaya Island. I migrate down to you, darling. I tuck my head up under your wings.
Medyo mabato lang siya And I dito. wait there till spring. In the very darkest clouds, you're sure to find silver light. We talked all night till morning light. Felt like we knew something. Oh, we felt alive. Felt alive. Ooh, ooh. The world is crazy. I feel. Okay. Pero napakaangas kasi parang ang mini island. Napakalinaw ng tubig. Kukuha rin tayo ng drone shot natin. Ito, dito na. Oh, yan. Ito ka, Mark! Ah, tara! Lahat. Grabe! Makalinaw ng tubig. Sobrang linaw. Gaganahan ka talaga maligo. Alam mo yung sulit kang mangitim? Ito yung pakiramdam dito. Diba? Gulaw ng tubig. Karing pa papunta pala dito yung binok namin simula Santa Cruz Port papunta doon sa Mahinaya ay 5 tapos may kasama na yon na tour. 3 isla daw ang pupuntahan kasama na tong sandbar. Maliit lang yung sandbar, maliit lang. Hinihintay namin, Ted. Buti lumabas ka na sa lungga mo. Diba? Sabi sa'yo eh. Nakapicture. Video yan. Videoan mo nga ako, Tek. Ilalim. Yan, nakarin.
spending time, click na lang din yung like, share, tapos subscribe lang sa channel natin para makagawa pa tayo ng maraming videos. Ayun, ito, budget friendly travel. This is Tech Adventures. Ciao. See you on the next episode.